Sa korte na lang sila magpaliwanag. Kasama ata siya doon sa case ni doon sa prosecutor's office, kasama ba siya? Opo. Oh, lahat ng tao na nag-divulge ng private information, doon na lang kayo masusukat dahil legal question yan. Malinaw naman ang nakalagay sa batas Data Privacy Act. Lahat ng confidential information bawal ilabas. Confidential ba yung bank account? Confidential po. Confidential ba ang mga transaction before nakaupo si VP Sara Duterte as VP? Confidential po. Confidential pa yung bank transaction ng isang private na tao, hindi bank transactions ni VP. Confidential po. At confidential ba kapag nasa Committee on Justice pa lamang at wala pa sa impeachment court? Kailangan nating i-define kung anong definition ng cases of impeachment na nandun sa bank secrecy law. At nagtitiwala ako kapag i-consult mo yung Black's Law Dictionary at kung mag-i-interpret ang ating mga justices, ay i-interpret nila yun as something na nandoon na sa Senate trial. Isipin po natin, kapag nandito po kasi tayo dito sa Committee on Justice pa lamang, nandun pa lang tayo sa pag-gatekeep natin ng complaint. Hindi tayo pwedeng maghanap ng mga ebidensya na wala doon sa complaint. So sabi po ng Supreme Court na lahat, pati dito sa Committee on Justice, yung principles ng due process ay nag-a-apply. At nandun sa House Rules na lahat dapat ng mga aligasyon mo na nagko-constitute ng offense ay nandun na dapat sa complaint. Kaya nga, kung ano yung dapat yung explanation kung bakit yung mga specific transaction dapat na nandun sa AMLAC during VP tenure ni VP Sara Duterte ay na-identify na at meron na dapat ebidensya at aligasyon tungkol sa kanilang nature at dapat pasok na siya sa kahit na anong offense na nalalaglag sa mga grounds for impeachable officer. Kaugnay nga doon sa pagpapalabas ng bank records o transaction records ng Vice Presidente. Ano ba ang inyong pananaw hinggil nga po dito, Attorney? Tama yung kaso na yan kasi nasa Data Privacy Act kapag ang mga bagay na secret at confidential ay bawal ilabas. Ang bank accounts ba ay secret at confidential? Opo, except in cases of impeachment. Pero ang tanong, itong case na ba ito ay impeachment case na? Hindi pa po dahil ang kaso, kapag tatanungin mo ang Black's Law Dictionary, ay isang bagay na naglalabanan yung prosecution tsaka defense. Pero itong bagay na ito ay nandoon pa lamang sa complaint ng isang private na individual tapos sinecheck ng mga members of House kung okay itong complaint ito para dalhin bilang official complaint papunta doon sa impeachment court. So wala pa ngang articles of impeachment, wala pa yung formal complaint sa isang impeachment case. Ibig sabihin nasa accusatory stage pa lang sila. So wala pang impeachment case. So hindi pwedeng ilabas yung mga information tungkol sa mga bank accounts ni VP Sara at ng kanyang asawa. Pangalawa, kahit sabihin natin impeachment case ito, ang isang impeachable offense at ang isang impeachable official ay pwede lamang siya ma-prosecute for impeachment sa mga bagay-bagay na ginawa niya habang hinahawakan niya yung position niya habang isa siyang impeachable official. So ibig sabihin habang bilang Vice President si VP Sara Duterte. Kaso nga lang, ang hinuhukay nila ay yung mga impormasyon before pa siya naging Vice President. Bawal po yan. Pangatlo, hindi mo rin pwedeng hukayin yung mga information tungkol sa bank accounts ng isang tao na hindi kasama sa impeachment. Yung asawa ba niya na si Attorney Carpio ay impeachable officer? Hindi naman po. So bawal po isama ang kanyang pangalan. So bawal po. Ang mga bagay po na ito ay in violation doon sa Data Privacy Act in relation sa bank secrecy law. At nandun din sa bank secrecy law na yung mga covered institution at ang kanilang mga representatives, yung mga binigay na rineport ng mga covered institution doon sa AMLAC tungkol sa mga covered transactions at mga suspicious transactions. Bawal ilabas po yan dahil secret po yan. At makikita natin doon sa purpose mismo ng Anti-Money Laundering Act, nakalagay doon na overall, pinoprotektahan natin yung secrecy ng bank accounts. It is a policy na hindi natin i-divulge yung information about sa bank accounts except kapag nagre-report ng covered transactions at suspicious transactions. Pero ibig sabihin, outside ng reporting ng isang covered institution papunta sa AMLAC ng mga covered at suspicious transaction, in any case, wala dapat na ma-divulge na information tungkol sa bank account ng kahit na kaninong tao. So bawal po yan. At meron ding isang related case na sinampas si Attorney Carpio doon sa RTC para i-prohibit yung pag-divulge ng tax returns. Hindi po ba?
Isa pang magandang provision doon sa tax code natin, nakalagay doon lahat ng information about sa income, about sa estate, about sa business ng kahit na sinong tao ay bawal ilabas ng kahit na sino. Nandoon sa tax code yan. At except in aid of legislation at during executive session. Itong bagay na ito na ginagawa ba ng Committee on Justice in aid of legislation? Hindi po. Ito po ay isang quasi-judicial proceedings nila. Hindi po ito in aid of legislation. Ang in aid of legislation ay para gumawa ng batas. Gumagawa ka ng isang bagay para makatulong sa paggawa ng batas. Hindi po ito in pursuant o hindi po ito in aid of legislation. So lahat po ng gusto nilang ilabas tungkol sa tax returns at tungkol sa bank accounts ni VP Sara Duterte ay dapat hindi nila linalabas. Opo. At pangatlong abogado na po kayong nakapagsabi ng ganyan na attorney na may paglabag na ginawa itong House of Representatives. Pero ang House Committee on Justice Chairperson mismo ay nanindigan na wala raw po silang batas na nilabag sa impeachment hearings laban kay Vice President Sara Duterte. Particular na po doon sa pagbubulgar nga dito sa mga bank records ng Vice Presidente. Papaano po yun? Sa korte na lang sila magpaliwanag. Kasama ata siya doon sa case ni doon sa prosecutor's office. Kasama ba siya? Opo. Lahat ng tao na nag-divulge ng private information, doon na lang kayo masusukat dahil legal question yan. Malinaw naman ang nakalagay sa batas Data Privacy Act. Lahat ng confidential information bawal ilabas. Confidential ba yung bank account? Confidential po. Confidential ba ang mga transaction before nakaupo si VP Sara Duterte as VP? Confidential po. Confidential pa yung bank transaction ng isang private na tao, hindi bank transactions ni VP. Confidential po. At confidential ba kapag nasa Committee on Justice pa lamang at wala pa sa impeachment court? Kailangan nating i-define kung anong definition ng cases of impeachment na nandun sa bank secrecy law. At nagtitiwala ako kapag i-consult mo yung Black's Law Dictionary at kung mag-i-interpret ang ating mga justices, ay i-interpret nila yun as something na nandoon na sa Senate trial. Isipin po natin, kapag nandito po kasi tayo dito sa Committee on Justice pa lamang, nandun pa lang tayo sa pag-gatekeep natin ng complaint. Hindi tayo pwedeng maghanap ng mga ebidensya na wala doon sa complaint. So sabi po ng Supreme Court na lahat, pati dito sa Committee on Justice, yung principles ng due process ay nag-a-apply. At nandun sa House Rules na lahat dapat ng mga aligasyon mo na nagko-constitute ng offense ay nandun na dapat sa complaint. Kaya nga, kung ano yung dapat yung explanation kung bakit yung mga specific transaction dapat na nandun sa AMLAC during VP tenure ni VP Sara Duterte ay na-identify na at meron na dapat ebidensya at aligasyon tungkol sa kanilang nature at dapat pasok na siya sa kahit na anong offense na nalalaglag sa mga grounds for impeachable officer. Kaso nga lang kasi ang nangyayari ngayon, sinasabi nila, Harold, nakita natin na merong bilyong-bilyong salapi sa AMLAC transaction. It begs the question, saan nakuha yung mga transaction na yun? Yun nga ang problema If it requires begging the question, ibig sabihin hindi sufficient yung complaint. Kasi dapat nandun na mismo yung complaint kung bakit merong ganong kalaking pera, anong dahilan at meron ka na dapat ebidensya. In the first place, na-identify mo na dapat yung mga transaction ngayon. So kung nagbe-beg pa siya ng question, ibig sabihin, hindi pa siya na-allege sa complaint at kapag hindi siya na-allege sa complaint, ibig sabihin hindi siya pwedeng pag-usapan dito sa Committee on Justice. And violative yan ng due process. Opo, at kung pakikinggan po ninyo at babasahin naman itong mga komento ng mga kritiko ng Vice Presidente, ang sinasabi po nila ngayong nabulgar itong yaman na di umano ni Vice Presidente Sara Duterte ay ibig sabihin ay talagang itinago ng pangalawang Pangulo itong kanyang yaman. Tama ho bang ganun na naratibo, attorney? Hindi totoo yan. Kahit ako, negosyante rin ako. Ang daming dumadaan na pera sa mga bank account ng negosyo namin. Kahit na sinong negosyante, tanungin mo. Maraming pumapasok, milyon-milyon yung pumapasok na transaction. Milyon-milyon din yung lumalabas. Ibig sabihin ba, kung magkano yung pumasok at lumabas na total, ganun ka yumaman? Kung minsan nga, kadalasan ang negosyo nalulugi pa Mas madami pa yung lumalabas kaysa sa pumapasok. So in other words, yung ikayayaman mo, baka negative pa. So kahit sabihin mong yung gross amount of transactions na nandun na nakareport sa AMLAC ay bilyon-bilyon, kung lugi ka rin sa mga transaction mo sa negosyo, yung difference sa SALN mo ay negative pa nga dapat. Mas lalo pa nga dapat bababa kasi mas magastos ka
So yun, ganun po. Para ka lang naliligo ng tubig niyan. Hindi ibig sabihin na kapag nag-igib ka ng 2 timba pampaligo mo, pagkatapos mong maligo ay meron ka pa rin 2 timba na tubig. Kasi itatabo mo pa rin yun at ibubuhos mo sa sarili mo. Gagamitin mo yun pampaligo. Hindi mo ikayayaman yung mga dumaan na tubig sa timba mo. Hindi mo ikayayaman yung mga dumaan na pera doon sa iyong mga bangko kasi mga transaksyon yun ng iyong mga lehitimong business. At kapag nalugi ka pa, yung ikayayaman mo ay negatibo pa kaya hindi yun magre-reflect sa SALN. Therefore, hindi ka pwedeng mag-deduce ng malicious conclusion tungkol sa mga bagay na yan. Hindi mo pwedeng sabihin na porket hindi na-reflect sa SALN ay hindi niya na-report yung totoong yaman na niya kasi it doesn't follow from the amount of transactions. Under ordinary course ng businesses, kung minsan nga by default nalulugi pa yan eh. So hindi mo pwedeng sabihin na porket hindi na-reflect yung bank transactions ay dapat ay mali na yung kanyang pag-report ng kanyang net worth. Tandaan natin, ang net worth, SALN, ay snapshot yan ng yaman mo. Kung baga sa negosyo, parang balance sheet mo yan sa huli. Kung baga naman sa AMLAC transaction, ayan yung parang profit statement mo na sinasabi niya yung pumapasok na pera at saka expenses. So kapag makikita mo sa income statement, naka-receive ka ng 1 billion mula sa customer mo, pero naglabas ka rin ng 1.5 billion in expenses, ibig sabihin yung net income mo, negative pa. Therefore, yung maidadagdag sa yaman mo, negative din. Hindi tataas yung balance sheet mo or yung statement mo of financial position. Isa akong CPA, isa akong accountant, alam ko yung bagay na yan. Itong mga nagtatanong, palibasa kasi hindi nila alam yung difference ng flow of transactions and the state of financial affairs, of financial position. Hindi ka pwedeng gumawa ng conclusion or ng conclusion na hindi accurate yung financial position porket maraming volume of transaction doon sa flow ng kanilang bank accounts.